Hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 19 hanggang 25. So mga Gemini, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Lover's card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Sun card. Wow, alam mo na, Gemini, kapag lumalabas sa reading natin si Sun card, talaga namang napakaganda ng linggong ito para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron kang Ten of Cups. Wow, beautiful, beautiful. These three cards pa lang, solve na ako para sa'yo. Okay na to, okay? In the area of what's affecting your current energy, the Seven of Wands. In the area of your near future, meron kang the King of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of your challenge, meron kang King of Cups. In your fortune, the Ten of Pentacles. Wow. 10-10 is here. Talagang completion, accomplishment, happiness, talaga namang success is really in your hands right now. Congrats po. In your divine messages, meron kang the Devil card. Huwag mo tong katakutan, maayos yan. Mamaya i-explain ko. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun mamaya. Sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Gemini, thank you po sa inyong mga donations at saka po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Naku naman, talaga namang yan po yung only way to really support me sa tuwing meron tayong libreng reading for Gemini dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat like at bawat comment ninyo. Malaking tulong din po yan. So, in the background of your reading, the Seven of Pentacles. Alam mo, nakita ko dito, ngayong linggong ito, may sagot na yung matyaga mong paghihintay sa isang bagay na magbunga. You've been waiting for this for so long. Naglaan ka ng oras, naglaan ka ng pera, atensyon, affection, at naghihintay ka dun sa pinaka ina-anticipate mo na bunga. And nakita ko dito na may magandang dulot ang paghihintay mo. Kumbaga, lahat ng tsinaga mo sa isang bagay may magandang outcome. So congrats, sabi dito, let's continue nurturing kung ano man yung inaalagaan natin dahil maganda rin ang balik nito sa atin. Okay, very important yan in your background. Bigyan kita ng card of the week, meron kang inspiration. Inspiration is everywhere. Capture your ideas. Kung may mga balak ka daw gawin, makakakuha ka ng inspirasyon sa paligid mo. Lalo't higit kapag naghihintay ka, no? Siyempre, tao ka lang. Kapag naghihintay, dyan papasok yung frustrations, minsan kina-question mo ang sarili mo. Pero if you could just have more inspirations in your life, malalaman mo yung halaga na paghihintay at sulit naman siya para sa'yo. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Lover's card. Lover's card is all about choices. Mga bagay na pinipili mo kasi alam mong masaya ka doon. Doon ka inspired. Kahit matagal, kahit mahaba, kahit malaki ang proseso, or napakahaba lang dapat daanan, pinipili mo ito because inspired ka dito. At ito talaga yung bagay na alam mong pag nagbunga akin to. Pag alam mong nagkaroon to ng resulta, you're gonna be very happy. You're on the top of the world. Ika nga with the Seven of Wands. Sabi dito na yung Spirit Guides, Gemini, ngayong linggong ito, panindigan mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo, nakukompleto sa'yo. Siyempre, pag meron tayong ginustong bagay, hindi naman pwedeng hanggang gusto lang, di ba? We need to put our commitment, our responsibility, our matured handling sa isang bagay para ito'y tumagal or humaba. Maaring love life din ito for other Gemini dyan naghahangad ng pag-ibig. Naku, matagal mo rin tong hinintay. You're searching for something that will make you happy at talaga namang ready ka to have that relationship. Para po sa ibang Gemini yan ha, nakita ko may proposal, parang bubukod na kayo for others ha, hindi po para sa lahat, for others. And for some, nakita ko na parang soulmate connection. Nakita ko ng
talagang isang lalaki or isang babae, kahit anong gender man yan, na talagang swak kayo. Magkaiba kayo pero swak kayo, parang ganon. So, congrats in meeting someone new this week. Or if you are actually trying to level up the relationship na meron ka sa partner mo, it's gonna be also good for you. But for many of you, whether relationship man ito o trabaho o career or project, your commitment will actually solidify yung ugnayan na yan sa bagay na pinipili mo. Okay? Very important to. Clarify natin. The Lover's card is being clarified by the Three of Wands. Yes, meron paparating talaga namang pipiliin mo siya. Both cards are telling me talaga naghintay ka dito. You're anticipating many times sa pag-arrive ng bagong bagay or tao na talaga namang iibigin mo at magdudulot sa'yo ng labis-labis na inspirasyon. Kung ito man ay pinapangarap na trabaho, pinapangarap na negosyo or project, no? Ganon din pag-ibig, hinintay mo to eh. Matyaga mo tong hinintay at ready ka na tumahak sa bagong landas na yun. For others, nakita ko balak mo mag-travel, parang nakapag-decide ka na parang okay, mag-travel na ako, mag-expand na ako, mag-grow na ako, I'm ready now to leave the Philippines or to leave my work, lilipat ka na, parang ganyan. So, your decision really matters this time pagdating sa mga bagay na hinihintay mo. So good ka ba o kukunin mo ba yon or hihindian mo? The choice will be yours. Okay? So, Gemini, tanungin kita ngayon, ano tong mga hinihintay mo na talagang sabi mo, kapag to dumating sa akin, aangkinin ko to at hindi ko sasayangin. Bibigay ko lahat ng responsibility ko at commitment ko dyan. I-comment mo sa baba, dali, kung ano yung hinihintay mo na gusto mo nang maganap. Comment down below, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Sun card. Kailangan daw mag-focus ka lang sa happiness. Okay? Syempre, malaking commitment tong darating. Malaking bagay tong choice na kailangan mong panindigan, di ba? At kaakibat nun ay mga malalaking responsibilidad na kailangan mong panghawakan. So sabi dito, huwag ka masyadong mag-overthink. Relax ka lang. Be happy, be glad, enjoy the sun, enjoy the journey. Many of you parang babiyahe talaga eh. Kita-kita ko dito yung biyahe. I don't know why, parang lumaya ka daw sa isang bagay. Maaring lumaya ka na sa fear, sa double sobrang pag-iisip or sobrang agam-agam, no? Para nakalaya ka na doon and you're now very happy kasi yung mga hinintay mo na sobrang tagal, sobrang tiyaga, nagkakaroon na ng kaliwanagan na parang, okay now, umaandar na, okay na, hindi na ako frustrated kasi nakikita ko na yung bunga ng mga hinihintay ko. Parang ganyan. Okay? Clarify natin yan. So Gemini, ano pong klaseng Gemini kayo? Comment down below. Kailan ka ba pinanganak? Ikaw ba'y isang May Gemini or June Gemini? Ako, paramihan dito. Team June and Team May. Okay? Comment po kayo sa baba. Sun cards being clarified by, ayun, bukas, yes, the Four of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka lang daw sa stability ng life mo. Stable money, stable relationship, stable health, okay, stable mindset, pwede din, no? Sabi dito, yakapin mo daw yung mga bagay na alam mong ikakaligaya mo at hindi ka parang napipilitan lang yakapin. Very important to. Siguro meron sa inyo na ginagawa yung isang bagay na napipilitan ka lang, hindi bukal sa puso, kaya lalo ka nahihirapan, nabibigatan. Sabi dito, learn to say no on something na hindi aligned sa gusto mo. Dapat daw ang piliin mo talaga yung may saysay sa'yo, makakabuti sa'yo, yung para bang feeling mo hindi ako nagsasayang ng oras dito and I'm happy embracing something na alam kong valuable. So ngayon habang kausap kita Gemini, you need to figure out ano ba yung mga niyayakap ko na dapat ko nang bitawan na wala nang saysay sa buhay ko para makapag-commit na ako sa bagong darating. Tingnan mo siya, yakap-yakap niya, nakaganon siya. Sobrang tight yung paghawak niya to the point na hindi makapasok yung mga bagong darating. So, maybe now you need to realize and recognize ano ba yung pilit ko niyayakap na dapat ko na i-let go para to yung makapasok na. Okay? Very important yan for you.
In the area of what you need, meron po kayong the Ten of Cups. Si Ten of Cups, sinasabi na yung spirit guides, what you need is a solid foundation with your relationships. Pamilya, anak, kapatid, asawa, no? Kung ano yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo, go for it. Especially kung ito man ay tungkol sa pamilya. Halimbawa, tungkol sa bahay, nakita ko talaga dito, may inihintay ka for family issue, finances para sa pamilya, o kaya naghihintay ka ng exam tungkol sa isang inaplayan mo at inihintay mo yung good news at alam mong matutuwa ang pamilya mo when that time comes, di ba? O kaya for others, nakita ko dito, meron kang pampamilyang wish at yun yung talagang hinihintay mo na matupad. Halimbawa, makapag-migrate na kayong lahat sa ibang bansa or makabukod na no ng sarili nyong bahay, mga ganon. So, you're waiting for this to happen. At nakita ko dito abot kamay. Meron ako nakitang parang sulat or confirmation na parang malapit nang maganap yung gusto ninyo, parang ganon. Konting step pa, konting lakad pa, you will get there. Parang may kailangan pang asikasuhin for a family setting or a family issue na pag na-plan siya na gora na kayo, approved na, parang ganon. So, antabayan mo yung fortune after difficulty, ha. Kung nahihirapan ka ngayon sa kakahintay, huwag kang mag-alala. Darating din ang good news at makakapag-celebrate na kayo. Okay? Ten of Cups, you have 10-10 talaga dito. Completion, talagang kung meron kang kinukompleto para once and for all makuha na yung minimitihin ninyo, darating siya. 10-10 is yours. Success, completion, happiness, acknowledgement. Congrats po. Ten of Cups. The Ten of Cups. Kinonfirm niya ang kanyang sarili. Sabi niya, oo, pampamilyang saya ito. Harmony with family. Walang away, walang gulo. Kung may gulo man before, mapaplansya nyo dapat yan ngayon. Sinasabihan ka rin, Gemini, to value relationships more than mapatunayan na tama ka or tama sila. Parang kailangan isipin na lang natin yung ating mga relasyon kumpara sa pagiging tama or right choose. Okay? Clarify pa natin siya. The Sun card. Bumalik din tayo. Yes, happy times, great times with family. Narinig ko dito, i-treat mo naman daw sila lumabas or mag-bonding time naman daw kayo. Baka kulang ka na ng oras with them. Kung malayo kayo sa isa't isa, maaaring technology ang gamitin mo para makipag-bond ka sa kanila. But most definitely, kailangan daw ng happy energy and a happy frequency pagdating sa usaping pampamilya this week. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Wands. Si Seven of Wands na naka-apekto dito. Handa mong ipaglaban kung ano man yung choice mo at talagang yayakapin mo pag dumating ito. I don't know why. I'm feeling like may mga family members ka na para bagang hindi sila sure sa choices mo. May mga ganyan ba kayo na parang meron kang handang panindigan na choice and you're explaining to them, pero parang marami pa ring tao sa paligid mo ang hindi talaga solid doon sa choices mo and they're actually asking you na parang, uy, sigurado ka ba dyan? Sure ka na ba? Tutuloy mo talaga yan? And you're like, yes, gusto ko to eh. Ipaglalaban ko to and I will win this. Kitang-kita ko dito yung talagang commitment mo na ito yung makuha at magkatsaga ka na dumating siya at ready ka nang iwan yung something behind to explore this new expansion. Maganda naman yan. Kitang-kita ko sa'yo yung conviction mo at parang sigurado ka sa gagawin mo, which is good for you. Alam ko matyaga ka naghintay for something, parang ayaw mo sayangin yung pagkakataon, ayaw mo sayangin yung oras, sayo mo, this is it. Akin to, kukunin ko to. Which is very admirable para sa'yo. Okay? Seven of Wands being clarified by the Six of Pentacles. Yes, you're willing to give more than what you can take. Kaya siguro yung mga nasa paligid mong tao ay nag-aalala kung meron ka bang mapapala dyan. Kasi parang iniisip nila kung fair ba yung treatment, fair ba yung makukuha mo sa mga bagay na handa mong sugalan. Siguro sila concern lang kung ito ba talaga ay equal give and take. Panahon na ba talaga for you, parang ganun. So they're thinking about you, your welfare, your future siguro. Kaya parang lumabas si Six of Pentacles, sinasabi dito na
kailangan mo daw i-make sure, Gemini, that whatever you're trying to put yourself into ay talaga namang meron kang kukubrahin ng magandang bagay. Um, Ngayon, kung meron ka talagang paparindigang ganito, sabi ng yung spirit guides, make sure that you will fight for it until the end at makuha mo talaga yung equal parts para sa'yo. Hindi pwedeng kikilos ka ng patalo. Kailangan alam mo yung nilalabanan mo at alam mo yung pinapasok mo para makuha mo in return yung good outcome mula sa effort mo na ito. Kung ito man ay application or pupunta ka sa ibang lugar or you're getting into a new relationship and everybody is against it, kailangan talaga mapakita mo sa kanila na patas to. Okay ako dito, hindi ako lugi dito. Parang ganyan. Okay? In the area of your near future, meron kang the King of Pentacles. Si King of Pentacles, sinasabi na yung spirit guides na panahon na for you to be sure. Sure for something that is long term. Okay? Kitang-kita ko dito yung hinintay mo darating. Near future pa naman ito. So kung ngayon ay matyaga ka naghihintay for this na magbunga at magkaroon ng resulta, makakaasa ka, you're sitting in the position in the near future na inaasikaso mo yung bunga nito. And hindi ka kampante. Para bagang every day, you continue working to make sure na solid ito. Kung ito man ay negosyo, project o trabaho, kita ko yung dedikasyon mo at seriousness mo na huwag tong pabayaan. Very, very hands-on ka. At talagang maingat ka sa bawat desisyon. Very, very practical din. Hindi ikaw yung uri ng tao na susugal ngayon just for the sake of sugal. No. You make sure muna. Parang sabi mo, hindi, sigurado ba yan? Totoo ba yan? Legit ba yan? You want that power to be in your hands. At very, very maingat. Yung nakita ko for you. Kung ano man tong yayakapin mo na hinintay mo for a very long time na handa mong panindigan at pinipili mo talaga, I'm seeing you enjoying this. At parang napaka, I don't know why, parang gamay na gamay mo siya eh. Kayang-kaya mo siyang i-maneuver. Yes, may problema here and there, pero kayang-kaya mo siyang panghawakan. Very wise ka din in your every step, which is good for you. Kung ikaw man ay may negosyo, kitang-kita ko dito, successful na yan, okay na, stable, kumbaga. Kung ito man ay trabaho, kitang-kita ko, you have a better position. You're in this parang solid nakita, parang ganyan, ano? And parang hindi ka naman nagre-regret sa mga pinanindigan mong bagay, which is really a good news para sa'yo. King of Pentacles, being clarified by the King of Swords. Yes, very sigurista, palaban, alam mo ginagawa mo, hindi ka papaisa kahit kanino, hindi ka madaling maloko or mapaikot, you know what you're doing. Kung ano man tong industriya or bagay na aangkinin mo in the near future, na bunga ng mga hinintay, kitang-kita ko dito na love mo yan. Expert ka dito. This is really the world na gusto mong galawan. Pangarap mo to, nakita ko. And you're excelling in this area. Talagang successful ka dyan, nag-excel ka. Hindi lahat laging maganda, pero kumbaga everyday smooth sailing. Parang kung may problema man, sisiw lang. Kayang-kaya mo lusutan. And you are having this enjoyment while you're in this. Malinaw sa iyo yung purpose ng hirap mo, ng pagod mo, ng kayod mo. Malinaw sa iyo kung saan mo to balak dalhin. Malinaw ang future para sa iyo. Kaya madali yung atake. Kasi you know what you want and you know what you don't want. Which is very, very solid para sa iyo. Okay? In your challenge, meron kang lack of awareness and control issues. Sabi dito, kailangan daw talaga aware ka sa paligid mo para alam mo yung realidad mo at alam mo yung kaliwanagan sa mga bagay na dapat mong bitawan at mga bagay na dapat mong yakapin. Nandito pa rin tayo ha. Ito near future to. Pero para maganap to, kailangan isipin natin at isapuso ito mga lesson na nauna. So, may mga dapat bitawan, dapat aware ka sa mga dapat bitawan para hindi na makahadlang sa'yo. You also have control issues. Meron ka daw bagay na pinipilit kontrolin. Kaya ito ka pilit mo niyakap, very tight hug ka sa mga bagay na akala mo forever sa'yo. Pero you need to let loose and see kung ano yung mga bagay na mag-i-stay, ano yung mga bagay na permanente, at ano yung mga bagay na temporary lamang. So, avoid control, avoid pagpupuwersa sa mga bagay-bagay. You're waiting for something. Sabi ko nga, very frustrated ka na sa mga hinihintay mo. Pinipilit mo kasi. So, hayaan mo siyang mahinog. Hayaan mo siyang dumating at the right time.
Huwag ka mag-alala, it will go smoothly after nun. Okay? In your challenge, meron kang King of Cups. Si King of Cups, sinasabi ng yung spirit guides this time na magpakahinahon ka ngayong linggong ito ha. Baka marami kang kabwisitan. Narinig ko malaking factor sa'yo this week ang pagkainip at saka pagkairita kapag naghihintay ka. Example, naghihintay ka sa pila sa 7-Eleven, napakahaba ng pila, ang bagal ng cashier. Baka mamaya makabwisitan mo yung nakapila doon, mag-viral ka pa. O kaya mabwisit ka kapag nasa mall or naghihintay ng jeep, mapikon ka sa driver. Learn to control your emotions and keep your balance. Keep your cool, ika nga. Relax ka lang. And don't let your emotions take over your logic, okay? Lalo ngayong linggong ito, marami kang tema tungkol sa mga hinihintay at baka ikay biglang sumabog, kaya relax, okay? King of Cups, the Nine of Swords, okay? Sabi dito ng yung spirit guides, with your emotions, bukod sa sinabi kong paghihintay na relax lang, huwag kang bigla-bigla maiinis, okay? Meron ka rin daw mga dinadamdam ngayon. Mga pilit mong tinatago sa sarili mo na mga emotions. Pwedeng pain, rejections, heartbreak with a lover, pwedeng ganyan. No? So sabi dito, kung ano yung naramdaman na yan, na hindi mo masabi-sabi, baka panahon na para sabihin to sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Maaaring kaibigan, close friend, or ate mo, or talaga mga anak mo, pwede rin, na makakaunawa sa'yo sa mga alalahanin mo, na hindi ka i-judge, haharapin ka lamang, pakikinggan ka lamang, at bibigyan ka ng comfort. Narinig ko dito panahon na para ilabas mo yung mga emotions na yan, para makalaya ka sa pain, pangamba, and yung mga bigat ng damdamin mo. Talk to someone, talagang pinagkakatiwalaan, so that you can release all of these worries. Okay? Mali mo, maliwanagan ka rin sa payo niya, at magkaroon ka na ng straight path patungo sa katuparan ng mga worries mo. Okay? In your challenge, meron kang taking shelter. The answers are within. Kung naghahanap ka doon ng mga sagot sa mga bagay-bagay, alam mo daw to nasa loob-loob mo yung kasagutan. Medyo confused ka lang, pero narinig ko, alam mo talaga ang sagot. So, confront that truth. Okay? You also have great adventure. Take a risk, venture forward. Yes, panahon talaga to grow, to expand, hintayin ang mga magbubunga, at harapin yung bagong landas na dapat mong panindigan. Because start na to ng talagang pagbabago para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang the Ten of Pentacles. Raining abundance ito para sa'yo. Okay? Ngayong linggong ito, asahan mo, may darating na pera. May darating na magandang kita sa negosyo, o biglang dadami ang client, o kaya meron kayong mga properties na bigla-bigla mabebenta na, o meron kayong conflict sa isang kamag-anak about sa isang mana or lupa, no? Ngayon nakita ko na it will be resolved. Matagal mo tong hinintay na maayos na. Some of you ay panahon na para tumanggap ng mga bagay for long term. Example, naghihintay ka for negotiation for a contract, renewal, or pagpirma sa bibiling bahay, bibiling lote, o rerenta ka ng isang place kasi balak mo nang magtayo ng malaking negosyo. Pwedeng ganyan. So, something long term is solid na para sa'yo, at tapos na yung paghihintay dito dahil simula ng pag-andar niya na matagal mong panahon na i-enjoy. Congrats po. Ten of Pentacles being clarified by the Five of Cups. Yes, ready ka na yakapin yung mga bagong bagay, at na-realize mo siguro na yung dati ay balak ko ng bitawan kasi it's not working anymore. Maaring ito rin yun yung mga hinihintay before, no? Na parang, ba't ba ako naghihintay dito? Yakapin ko na lang tong bago. May darating na bago with a Three of Wands, at yun yung papanindigan mo. Maaring ganon. For others dyan, Gemini, nakita ko dito na yung hinihintay may resulta na, kaya makakalarga ka na. Okay? So, different answers for different Geminis dyan. But most definitely, kung ano tong hinihintay mo, may resulta. Magkakaroon ka ng kaliwanagan na parang, okay now, ready na ako to accept new things, ready na ako to enter a new era of my life kung saan doon lahat sigurado.
doon permanente, doon tatagal. Very, very good for you. I-claim mo to, patapos ka na sa kalungkutan dahil papasok na yung permanente. Congrats po, congrats. In your divine messages, meron kang don't let your past hold you back. Yes, yung mga past heartbreak, yung mga past mistakes, yung mga bagay in the past na talaga nakadurog sa'yo, forget mo yon. Make sure na may fresh start ka and do everything that you can para magbago yung kwento ng buhay mo. Okay? Hindi lahat nabibigyan ng gantong chance pagdating ng bagong blessing, no? Kaya make the most out of it. You also have surrender to the divine. Yes, ipagpasa Diyos mo yung mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Yung mga hinihintay mo na hindi pa sure, ipagpasa Diyos mo na lamang and let God do His work para sa'yo. Okay? In the area of your divine messages, meron kang the devil card. Devil card, sabi dito, huwag ka nang papakadena pa sa mga negative na iniisip mo. Yung mga negative thoughts, yung mga negative mong paniniwala sa future, paniniwala sa sarili mo na mali, yung mga maling akala, nako, bitawan mo yan, hindi nakakatulong sa'yo. Sabi rin dito, release all of your fears. Yung mga takot, pangamba, duda, kailangan you believe in yourself at handa kang kumawala sa mga tao o sitwasyon na pumipigil sa'yo para abutin yung gusto mo. Okay? Devil card, the Ten of Pentacles. Yes, ngayon daw panahon na para kunin yung mga long term, kunin yung mga bagay na talagang sure na ikakaunlad mo. Kung lagi ka daw takot, kung lagi ka daw pinapanghinaan ng loob at lagi ka nag-quit, lagi kang umaatras, paano mo daw makukuha yung pangmatagalan? So you need to be brave enough to chase something na alam mong abundance, long term ang dulot. Ang takot mo ang haharang sa'yo. Kaya fight for it, be brave, labanan lahat ng negativity. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dagger, fear, worries, or tense situation. Yes, may mga takot ka, pangamba, alinlangan, kailangan bitawan yan, let go. You have table, hard work ahead. Yes, pagkakuha mo nung bagay na hinihintay mo, syempre, we need to put our commitment and obligation. Talagang kailangan natin kumilos, kumayod para sa magandang bunga din nun. You also have money path. Wow! A path with money is waiting for you to find. I-claim mo to. May pera doon darating. Congrats, congrats, congrats. Talaga namang raining money for you. You have camel, persevere, and you will overcome problems. Labanan mo lang, wag mo sukuan, matatapos din ang problemang yan. Okay? Ang outcome ni Gemini for January 19 to 27, the Four of Cups. Yes, palakpakan muna. Meron kang 4-4 here, giving you the assurance that you are protected, you are guided by your spirit guides, angel guides, okay ka and loved ones. Okay? So 4 of Cups, sabi dito, super dismayado ka na in the past. Sabi mo, ang dami kong hinintay, pero nauwi sa wala lahat. Here, may darating na bago. At yung bagong darating na yan, siguro, hindi siya kamukha anong inaasahan mo before. Ibang package yung dumating. Pero kapag niyakap mo, tinignan mo, you put your commitment, sinubukan mo lang, may kita mo na, ito pala yung para sa akin talaga. Okay to, akin to. Now, may bagong kwento na yung buhay mo. You are now having this new story in your new chapter. So, embrace something new at may kita mo kung gaano kaganda ang bagay na yan para sa'yo. Regalo sa'yo yan ni God, kaya wag mo sayangin. Okay? The Four of Cups. The Six of Cups. Yes, yung bagong darating ang magbibigay sa'yo ng garantiya para kalimutan na yun nangyari before. Kumbaga, asang-asa ka pa rin sa mga bagay in the past Pero nga sa darating na bago, doon mo marirealize na, okay now, move on na ako kasi may bago nang darating. Okay na yon, neglect ko na yan. Baka itong mga kinalulungkutan mo na hinihintay, dahil sa pagpasok ng bago, boom, you're gonna be loving this, embracing this, yung passion mo buhay na buhay, and very, very inspired ka to yakapin to at maging valuable sa buhay mo moving forward. So congrats po sa mga bagong darating. Mahalin mo, wag mong pabayaan and give your all effort. Tatagal to long term para sa'yo. Okay? Kung love life man yan, negosyo, trabaho o project o pera, it will be long term. Thank you, Gemini, for your listening sa ating reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Gemini for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.